Ligtas ka na kahit labagin mo pa ang kautusan. Tuturo ba ng kaligtasan si Satanas? Yes or no? Yes. Aral ng Diyos, bro, na ang kaligtasan, gusto niyang maligtas at hindi mawala yung kaligtasan. Aral ng Diyos. Yes or no? Yes. So, ibig mong sabihin, kung sumampalataya ako kasi gawa na yon, bakit kailangan ko pang sumunod sa 10 utos? Ligtas na pala ako kasi yung pananampalataya, gawa pala naman pala eh. So, ligtas ako, yes or no, kahit wala akong gagawin. Hindi. For example, may taong hindi na pwede makabangon at malapit ng mamatay. Tapos, nag-share ka ng word of God, tapos nanampalataya siya. Tapos hindi na siya makagawa ng mabuti, ng 10 utos. Maliligtas ba siya? Yes or no? Yes, kung sasampalataya siya. Yung pagsampalataya niya, yung aksyon niya na naniwala siya sa nangangaral, gawa yun. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minuto si Brother Romben sa kanyang patutunayan na ang osas ay doktrina ni Satanas. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang usas na hayagang nagsasabi na sila yung mga ligtas na at hindi na mawawala pa. Patutunayan natin na yan ay aral ni Satanas. Saan ba nagsimula yung usas na yan? Yung pambubula na yan, yung aral na yung ginagawa tayong baby na okay lang, kapayapaan, para bang idinuduyan ka na wala ka nang gagawin, basta't hayahin ang buhay, ligtas ka pa rin. Yan yung usas. Inaral ko mabuti yung pinanggalingan, yung origin, at talagang ganun nga ang lumalabas, mga kapatid. At yung promotor niyan, si John Calvin, na isang French theologian. Ngayon, saan ba nagsimula yung usas na yan? Dito sa Genesis 2:17, sabi ng Diyos, kapag ka nilabag niyo ang aking batas, tiyak mamamatay kayo. Si Satanas, nung ginamit niya yung medium, na yung ahas, ginamit niyang medium, nagsalita. Sabi niya kay Eva, hindi kayo mamamatay. Kapag ka kinain niyo yung bunga, magiging katulad kayo ng Diyos. Yung salita ni Satanas, inilagay sa ibabaw ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, you will surely die. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Ang mas pinaniwalaan ni Eva, yung salita ni Satanas na hindi sila mamamatay. Ngayon, nung nalabag na nga, ang plano talaga ni Satanas ay tumakbo sila, Eva at Adan, doon sa Tree of Life, makakitas at makakain ng bunga, at yun, hindi na talaga sila mamamatay. Yun ang plano ni Satanas. Hindi nangyari dahil alerto ang Godhead. Sabi dito sa 3:20, sabi dito 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ibig sabihin, mga kapatid, nilalang si Eva at Adan na wala pang buhay na walang hanggan. Hindi sila ang tawag doon ay subject to death. Hindi sila immortal nung lalangin sila. Dahil sabi dito, baka pumitas, makakain, magkakaroon ng makasalanan, hindi namamatay. Ibig sabihin, hindi nila nakamtan ang buhay na walang hanggan dahil binardyahan ng kerubin na may apoy, na may tabak na nagliliyab. Pagkalipas ng mahabang panahon, mga kapatid, nitong 1500, lumabas nga itong si John Calvin at nagturo na ng
eternal security. At dito, nag-unti-unting bumangon ang mga preacher na nagtuturo na ng usas. Once saved, always saved. Hindi ito biblical mga kapatid. Kontra sa Biblia ang usas nito. At si Pablo ay nagbabala sa Roma, nagbabala siya sa Roma, Roma 3, na sabi niya, yung kamandag ng ulupong ay nasa dila ng mga ministrong ito. Alam niyo, pag sinabing usas, once saved, always saved, hindi na dapat namamatay dahil ang doktrina na ito, ang ipinangangako, mayroon na daw buhay na walang hanggan. Pinabubulaanan ito ni Lucas, sabi dito, Lucas 20, talatang 36. 35. Ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. 36. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad sila sa mga anghel, sila ay mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Yung palang buhay na walang hanggan, mangyayari yon sa muling pagkabuhay. Halimbawa, yung mga namatay, pag binuhay sila, doon na sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na mamamatay. Tayo ngayon, hanggat namamatay itong mga nangangaral ng usas, hindi totoo na ligtas na sila, na may buhay na silang walang hanggan. Sa Biblia mga kapatid, si Lot, sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 18, lilipulin ko yung Sodom at Gomorrah. Sabi ni Lot ay ni Abraham, kung maaari po Panginoon ay huwag maraming matuwid doon. Sabi ng Panginoon, sige, pag nakakita ka ng 50 na matuwid, hindi ko lilipulin, hindi ko susunugin. Naghanap alam ni Abraham na talagang wala. Hindi umabot ng 10, nagtawaran sila. 4 lang ang matuwid. Kaya tinuloy yung hatol. Noong uulan na ng apoy, dali-daling binitbit ng 2 anghel ang pamilya ni Lot. Hawak sa kamay, talagang iniligtas na. Yan talaga ang tunay na ligtas na. Inilabas doon sa Sodoma, hawak sa kamay. Ang sabi ng anghel, huwag kayong lilingon. Yun ang utos. Ay sinuway ng asawa ni Lot, lumingon. Hindi siya naligtas. Hindi totoo yung once saved, always saved. Anghel na mismo nagligtas niyan mga kapatid. Meron pa. Sa Gawa 4 hanggang 5, nagkaroon, nung ibinuhos yung Holy Spirit, nagkaroon ng kasunduan ng lahat ng mga mananampalataya na ibinta ang kanilang mga ari-arian. At isa dito si Bernabe, nagbinta ng lupa. Matapat siya, binigay niya sa church. Subalit itong mag-asawang Sapphira at Ananias, nagbinta, kinupit yung kalahati. Yung pangako nila, ibibigay nila lahat. Bibigyan nila lahat sa gawain, pero nangupit. Anong nangyari? Namatay on the spot. Yan ay binuhusan ng Holy Spirit yan ha. Mga ligtas na yan. Mayroon na yung pangako ng buhay na walang hanggan. Ba't namatay on the spot? Kaya hindi totoo yung once saved, always saved mga kapatid. Pag sinabing kontra sa Biblia, ibig sabihin, aral ni Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. Kinukontra niya ang aral ng Diyos. Ngayon, ano ang aral ni Kristo? Ito sabi, diretsahin natin. Si Kristo mismo nang sabi. John 5:24, Jesus said, most certainly, I tell you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and doesn't come into judgment, but has passed out of death into life. Sabi po sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya, sa Ama, na nagsugo sa akin,
ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Si Kristo mismo nagsabi nito. Yung sumasampalataya sa Ama ay may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya sa Ama, sabi ni Kristo ito. Anong sabi ng Ama? Tingnan natin kung totoong sasampalatayanan ito ng mga usas believers. Leviticus 25:18 to 19. Follow my decrees and be careful to obey my laws, and you will live safely in the land. Then the land will yield its fruit, and you will eat your fill and live there in safety. Yan. Yun ang sabi ng Diyos. Kung iyong susundin, maingat ang aking mga utusan, aking mga palatuntunan, mamumuhay kang payapa. Lagi kang mabubusog, hindi ka magugutom. Yan ang pangako ng Diyos. Ang tanong, sinusunod ba ito? Ayaw nila sa kautusan ng Diyos, di ba? Kaya maliwanag na ang usas, yung formula ng usas doctrine, kay Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. Kontra yan eh. Kinukontra niya ang utos ng Diyos. Kinukontra. Ano pa? Ay, thank you. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jeramil, 7 minutes bro. Your time start now. Unang tanong ko, Bro Ruben. Sabi mo kanina, hindi biblical ang usas. So ang tanong ko, mababasa mo ba ang usas sa Biblia? Yes or no? No, hindi mababasa. No. Next question na ba? Next question bro. Next. So kung hindi mababasa ang usas, saan mo mababasa na doktrina ni Satanas ang usas? Yes, yung binasa natin kanina sa Genesis 2:17, ito ang pasimulan ng doktrina na yan, na hindi ka mamamatay kahit labagin mo ang batas ng Diyos. Ganun ang nangyayari ngayon sa usas. Ligtas ka pa rin kahit labagin mo yung 10 utos. Tapos itinuturo, wala na yung 10 utos. Doktrina ng Satanas. Next. Okay, lilinawin ko lang bro. Sabi mo kasi, hindi mababasa. So, ano ang mong sagot? Mababasa o hindi mababasa? Yung salitang usas, hindi mababasa. Pero ang doktrina na yan, simula sa Genesis 2:17. Doon nag-formulate yung usas na yan. Okay. So, nung sinabi nung serpent kay Eva na mamamatay ka. Hindi ka mamamatay, ganun, di ba? Tama. So, ito, ang tanong ko. Si Adan at si Eva, ano ba ang status nila? Kailangan ba silang iligtas? Yes or no? Yeah. Kailangan silang iligtas dahil nagbabala ang Diyos na bumaba ang dyablo sa inyo at delikado ang lupa dahil ang dyablo ay bumaba sa inyo. Ibig sabihin, kailangan silang iligtas dahil ang dyablo nariyan na nga sa Eden. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, si Adan at si Eva ay makasalanan na. Kaya kailangan silang iligtas. Yes or no? No, hindi pa. Pero nanganganib sila. Nariyan na mismo ang Satanas sa kanila. So, yung turo namin na once saved, always saved. Alam mo ba na makasalanan tapos iniligtas? Yes or no? Yes. Pero karugtong niyan, ligtas ka na kahit labagin mo pa ang kautusan. Ang kautusan wala nang kwenta. Lipas na. Yan ang ano niyan eh. Yan ang kabuuan ng doktrina na yan eh. Next.
Okay, bro. So, next question. Dahil ang once saved, ibig sabihin, once saved, always saved. Nagtuturo ba ng kaligtasan si Satanas? Yes or no? Yes. Nagtuturo siya ng huwad na kaligtasan. Sabi niya, "Sabagin mo ang batas ng Diyos, hindi ka mamamatay, huwad na kaligtasan yan." Ganun ang usas, huwad na kaligtasan yan. Next. So, ang ibig mong sabihin, ang tanong ko kasi, kaligtasan na ang tao maligtas, papuntang langit, yan ba ang turo ni Satanas? Yes or no? Yes, kaya nga sinabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Dahil ang plano talaga niya, mayroong mga tao na hindi mamamatay. Pero false yun. False na kaligtasan. Hindi tunay. Yung kay Kristo, yun ang tunay na kaligtasan. So, kung si Satanas nagtuturo ng kaligtasan para mapunta ka sa langit, ano ang itinuro niya sa iyo, Bro Ruben? No, hindi ko tinatanggap ang turo ni Satanas, kaya nga ayaw ko sa usas eh. Kayo ang tumanggap sa turo ni Satanas na usas. Hindi, objection muna. Kasi ang tanong ko, Objection, bro. ano, hindi naman categorical yung tanong ko. Ang tanong ko, ano ba ang itinuro sa iyo ni Satanas? Bakit mapunta ka sa langit? Bakit iniligtas ka at mapunta ka sa langit? Kasi sabi niya kanina, yes, na si Satanas nagtuturo paano mapunta sa langit. Kaya tinanong ko siya, ano pala ang itinuro? Hindi ko tinanong kung yes or no kasi ang sagot niya kasi no. Okay. Wala naman doon sa categorical. Okay, so ang tanong niya, bro, ano daw yung tinuro, bro? Ruben, meron kang counter objection dun, bro? Or hahatol na ako? Counter, Sige, bro. sinagot ko naman, sabi ko, no, yung turo ni Satanas, hindi ko tinanggap yan. Sila yung tumanggap ng turo ni Satanas. Yung turo ni Kristo, yun ang tinanggap ko. Okay, okay. Yun ang Okay, so ganito, Okay. bro Ruben, ako hahatol muna ako ha. Ang question kasi dito, so probably magbibigay ka ng reason ba? Ngayon, any reason naman na ibibigay mo is tinatanggap ng moderator. At I think, para sa kabila, I'm sure mali yan. However, tuloy-tuloy pa din tayo. Mamaya i-rebut mo na lang, bro. So proceed muna, bro, sa next question, bro. Kaano-ano mo si Satanas, bro? Bakit alam mo yung doktrina niya? kaaway ko si Satanas. Ngayon, alam ko yung doktrina niya dahil yun ang itinuturo niyo. Kaya kilalang kilala ko si Satanas, kaaway ko, kaaway din ng Diyos. Next question. Yan ang tinuturo. So, ibig mong sabihin, nagtuturo kami na si Satanas ang kaparaanan ng kaligtasan. Yun ang alam mo. Yes, tinatanggap niyo yung turo ni Satanas na hindi na kayo mamamatay kahit labagin pa, kahit mawala pa kayo sa pananampalataya. Yun ang usas, yun ang doktrina ni Satanas. Ligtas pa rin kahit labagin ang kautusan. Ilang minutes pa, bro, Rasha? Okay. Mahaba. Sabi mo kanina, bro Ruben, na wala ka pang eternal life. Nung sinabi ni Juan, na upang malaman mo na ikaw, nung sumampalataya ka, upang malaman mo na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon nang sinabi niya, upang malaman mo, ngayon alam mo na o hindi mo pa alam? Yes, alam ko na. Si Juan din ang nagsabi, 1 Juan 2:25. Ang buhay na walang hanggan ay ipinangako pa lang. Pangako pa lang. Wala pa. Next. So kung alam mo na mayroon kang buhay na walang hanggan, saan na yan ngayon? Sagot. Gaya ng sinabi ko, pangako pa lang yan. Ibibigay pa lang, makakamtan yan doon sa Tree of Life kapag naligtas tayo at nakarating sa langit. Sabi ni Kristo, magkakaroon kayo ng karapatan na makakain ng bunga ng punong kahoy. Revelation 22:14. Okay, next question. May Jesus Christ ka na ba sa buhay mo? Yes or no? Yes, mayroon. Kaya nga sigurado ako sa kaligtasan kay Kristo eh. Kayo hindi dahil kita ka na sa yun. Okay, next question. Si Jesus Christ ba eternal life? Yes or no? Yes.
Eternal life. So dahil may Kristo ka na, at si Kristo ang eternal life, may eternal life ka na o wala? Sagot, mayroon na. Yun ay pangako. Para bagang binigyan tayo ng titulo. Yung lupa, hindi mo pa Time na bro, napupuntahan. time na bro. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang ating first cross ng negative sa affirmative. So dako tayo sa kanyang presentation bilang negatibo na ang OSAS ay doktrina ni Satanas. Brother Jeramil ng JBM, time start now bro. Magandang gabi po mga kaibigan. Puro assumption yung mga sinasabi, ano? Napaka walang kwenta naman nitong debate na to, no? Kung ganun. Kasi siya mismo umamin na yung pinatutunayan niya ay hindi niya mababasa. So, medyo mahirap yun. Kaya dapat kung pinatutunayan mo, dapat may basihan ka, di ba? Tinanong ko siya kanina, saan mo mabasa? Ito. Sabi niya, hindi biblical ang usas. Kaya tinanong ko siya, saan mababasa ang usas? Di ba? So sabi niya, hindi mababasa. So kung hindi mababasa ang usas, saan mo mabasa na ipinangaral ni Satanas ang usas? Doon daw sa Genesis, tingnan mo mga kaibigan, siya na mismo yung kumontra sa sagot niya. Mahirap yun. Kaya nga sabi ko, malaki naman yung respeto ko sa kaibigan ko pero I don't know kung marunong to sa debate Tapos na yung laban. Siya na mismo kumontra sa sagot niya. Sabi niya, hindi mababasa yung usas. Pero nung tinanong ko, saan mabasa na ipinangaral ni Satanas ang usas? Mababasa na naman. Nako naman. Mga kaibigan, wala na. Mga kaibigan, alam mo, napaka-importanting malaman natin to Kapag hindi mo talaga alam yung salvation, litong-lito ka talaga paano i-apply yung tamang application nito. For example, sinabi niya, aral ni Satanas yung usas. Puro assumption For example, kami, nagsasabi, grabe yung preaching namin. Na maniwala ka kay Jesus Christ, mananampalataya ka, na siya'y namatay sa cross para sa atin. Pero yung assumption niya, sabi niya, ang ipinangaral nyo, si Satanas, anong puro assumption. Paano to? So wala tayong, ano bang titibagin natin yan? Siya mismo tumibag. Mismo sa aral niya. Sa yung stand niya. Di ba? Stand niya yan Dapat patutunayan niya na ang usas ay doktrina ni Satanas. Paano yun? Siya na nga mismo nagsabi na hindi niya mabasa. So anong conclusion diyan? Assumption. Haka-haka lang po ni Bro Ruben ang mga pinagsasabi niya. Mahirap po yung ganun. So mga kaibigan, ito po. Kung pansinin niyo po, nung nag-tempt si Satanas kay Adan at kay Eva, kung pansinin niya, sinabi niya kanina, wala pa silang eternal life. Pero sa doktrina ng usas, once ligtas ka, may eternal life ka. Kasi nga, si Jesus yung eternal life. Alam mo kanina, inamin niya na may eternal life siya. So, tapos na yung laban. Sabi niya, wala pa tayong eternal life. Tinanong ko, may Jesus Christ ka ba sa buhay mo? Sabi niya, meron na. Si Jesus Christ ba eternal life? Sabi niya, yes. Wala na. Mga kaibigan, yung debate kasi, this is logic. Dapat alam mo yung one. Kasi pumasok ka So ano pa yung titibagin ko, Bro Ruben, umamin ka na may eternal life ka. Kasi pareho na tayo. So ano pang paglalabanan natin mga kaibigan? So, nakakatawa So mga kaibigan, mahirap kapag, wala na debunk na. So debunk na talaga mga kaibigan. Unang cross pa lang, wala na, tapos na yung laban. Mga kaibigan, ito pa. Sa panahon ni Satanas, nag-tempt siya. Anong nangyari? Namatay. Sa panahon kay Jesus Christ, tayong makasalanan, patay dahil sa kasalanan, ay binigyan ng buhay. Nakita niyo yung kaibahan? Paano naging aral ni Satanas yan?
Di ba? Ako na makasalanan. Si Adan, wala pang kasalanan eh. O ngayon, sabi niya pa, si Adan, wala pang eternal life. Yung pinatutunayan mo, Bro Ruben, once saved, always saved. Wala naman kasalanan si Ruben si Adan para iligtas siya. Iba 'yun sa sitwasyon natin ngayon. Tayo patay dahil sa kasalanan, binuhay kalakip kay Kristo, at ang buhay na binigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang offer as a gift is Jesus Christ. Kaya nga, Bro Ruben, umamin ka kanina eh, may Jesus Christ ka na, kaya may eternal life ka na. Yun. Muntik ka na lang eh. Maging kasama ka na namin. Oh. Kaya sumama ka na. Malinaw, sumagot ka na eh, may eternal life ka. Ano pa yung pag-uusapan natin, mga kaibigan? Ito, tuturuan na lang natin si Bro Ruben. Tuturuan na lang natin to. Ito, mga kaibigan. Yung si Adan, umamin siya kanina, siya na mismo nag-explain eh. Wala pang kasalanan, wala pang eternal life raw. Kung wala pang eternal life, anong mawawala doon? Ngayon, dahil sa kasalanan na ginawa ni Adam, one man, sin. Oh, di ba? Ang anong sabi sa Romans chapter 5? Nang dahil sa kasalanan ng isa, ano? Sa Bisaya kasi yan, kumalat, kumalat ba yan? Lumaganap sa buong mundo ang kasalanan dahil sa isang tao. Kaya tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan dyan, Ruben, tayo ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. At nung patay tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil sa awa ng Diyos sa atin, ipinadala si Jesus Christ as a gift for us. Di ba? Ipinadala si Jesus Christ para kung sino ang sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, the gift of God is eternal life. Ang gift ng Diyos, si Jesus Christ para sa atin. Para kung nasa kay Kristo na tayo, yun na ang status natin, yun ang foundation natin. Yan ang connection, yun ang position natin, yun ang identification natin as we have Christ in our life. Mag-aral ka kasi, bro, ng soteriology. Hindi na haka-haka lang lahat yung sinasabi mo. Mahirap yun. Wala yan. Ano pang titibagin ko ngayon, Bro Ruben? Wala na eh. Ikaw na mismo yung nagsabi na walang mababasa. Dausas. Tapos, kinontra mo na naman, may mabasa pala. Na tinuro ni Satanas. Ano ba yun? Walang ganun. Take note, Ruben. Yung paksa kasi, once saved, always saved. So, ang isang meaning kasi ng save is to rescue. Kasi, for example, ako, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas, kailangan akong i-rescue. Si Adan, wala naman siya kasalanan. Di ba? So, saan papasok yung patutunayan mo doon, yung sa serpent, na once saved, always saved? Ikaw na nga mismo may sabi na wala pang eternal life si Adan. Naku, kawawa. Kawawa yung ganyang argumento, Bro Ruben. Mahirap yung ganon. So, alam mo, kanina, pinalilitaw ko talaga, sa foundation pa lang, doon pa lang sa tanong ko, para makuha ko yung, ano ba talaga yung stand mo eh. Mahirap yung patutunayan mo, tapos hindi mo nababasa. Mahirap yung ganon. Ngayon, dito tayo sa OSAS. Turo ng Diyos. Kaloob ng Diyos ang eternal life. Pag sinabing eternal life, eternal nga, Bro Ruben eh. Hindi na yan, walang katapusan yan. Kasi nga si Kristo ang nasa buhay mo ngayon. May Kristo ka na sa buhay at wala nang makapaghihiwalay pa. No one can separate us from the love of God. Alam mo pa, Bro Ruben, kapag may Kristo ka na sa buhay, yung righteousness na nagawa ni Kristo doon sa krus ang makikita ng Diyos Ama. Bakit? Dahil yan sa imputed righteousness. Ngayon, kung imputed righteousness, kaibigan, ano makikita? Yung gawa ni Jesus Christ, because Jesus Christ is the only
ang tawag natin diyan, siya lang yung walang bahid ng kasalanan. 2 Corinthians 5 verse 5 chapter 5 verse 21, malinaw yan dyan, mga kaibigan. So, bakit hindi aral ni Satanas? Kasi mismo ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan. Bakit aral ng Diyos, hindi kay Satanas? Kasi nga, ang binigay niya, regalo. Ano ba ang regalo niya? Ang gift of God ay eternal life. Kay Satanas ba yan, Bro Ruben? Anong resulta doon sa kwan? Hindi, napahamak pa sila. Tinapos mo na eh. Okay. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Jeramil, mga kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. 7 minutes, bro. Your time start now. Bro Jeramil, si Ibat Adan matapos magkasala, nagkaroon ba sila ng buhay na walang hanggan? Wala kang mabasa. So, hindi nagkaroon. Wala akong masagot dyan, yes or no, kasi wala namang mababasa. Mamaya, kung ikaw, patutunayan mo. Ang sagot ko, kasi wala akong mabasa. Sunod na tanong, ano ang requirements na ibinigay ni Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumampalataya. Kaya nga, Bro Ruben, ito, kapag ikaw ay sumampalataya, ang tinanggap mo ay gift. At yung gift na yan ay through Jesus Christ. At yan ay eternal life. Para maligtas ka. Next question. Sabi mo, sumampalataya kay Kristo. Sabi ni Kristo, nung tinanong siya ng binata, Lord, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Kristo, sundin mo ang 10 utos. Tanong, sinasampalataya ka ba sa sinabi ni Kristo? Yes or no? Sumampalataya ako sa sinabi ni Kristo doon sa kalooban ng Diyos, hindi doon para sa binata. Kasi wala pa doon si Apostol Paul eh. Kasi yung message na tinanggap ko ngayon ay galing kay Apostol Paul na nagturo para sa mga hintil na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa cross. Yun ang para sa akin. Kasi kasi mismo doon yung binata, hindi nga niya nasunod eh. Kung hindi dumating si Pablo, hindi ka sasampalataya kay Kristo. Yes or no? Wala sa sagot na yes or no. Kasi assumption mo yan eh. Andiyan talaga si Pablo eh. Alam mo, bakit mo ako tatanungin sa tanong na haka-haka? Hindi pwede sa akin yan. Kung magtanong ka, yung totoo, yung nababasa. Bakit? Hindi, walang ganyan. Debate tayo, hindi yung haka-haka. Magtanong ka yung totoo. Next question. Nung dumating ang pananampalataya, winalang kabuluhan na ba ang 10 utos? Yes or no? Wala sa yes or no. Kasi mali ang unawa mo dyan. Mr. Moderator, may rules po tayo. Categorical. Okay, so ang categorical, ina-analyze ko yung categorical patungkol ito sa yes or no. Pero pag sumagot ka ng both, okay pa sa akin yan. Pero pag sinabi mo na wala doon, hindi pwede sa akin yan kung sasagot ka ng 20 seconds. Doon lang sa pagpipilian muna pag categorical ba. However, meron naman tayong 10 segundo na pagpapaliwanag kung bakit hindi ka nakakapili ba. Ngayon, Brother Jeramil, meron ka bang counter objection doon, bro? Or hahatol na ako? Pwede naman siguro ako magpaliwanag 10 seconds. Ayan. So, 10 seconds, bro. Proceed ka, bro. Time resume. Kasi ang punto ko kasi doon, wala doon sa tanong mo kasi based sa unawa mo iba eh. Kasi para sa amin kasi, yung pag-establish doon, tapos na yung part ng law. Kasi walang hindi question na, bro. 10 seconds lang. Okay. Tanong. Premise muna. Sabi ni Kristo dito sa Juan 10:50. Juan 10:50. At nalalaman ko, sabi ni Kristo, na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan
ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Tanong, sumasampalataya ka ba sa sinabi ni Kristo na ang buhay na walang hanggan ay ang pagsunod sa utosan ng Diyos, sa 10 utos? Both, para makasagot ako. Kasi, ang unawa mo kasi dyan, ang pagsunod sa kautosan yung kaligtasan. Babalikan, uulitin ko bro, Ruben, para hindi ka mawala ba sa doktrina namin. Kasi nung doktrina talaga namin, hindi kasi ako baptist. Doon talaga yun sa turo ni Paul na ang kaligtasan namin ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na si Kristo ang namatay doon sa cross. So, dyan mo ako tanungin. Okay. So, yun, hindi ka naniniwala o hindi ka sumasampalataya sa ibang sinabi ni Kristo maliban doon sa krus? Kung hindi para sa akin, naniniwala ako para sa kanila. Pero hindi ako naniniwala na para sa akin. Kasi may sinugo siya na para sa akin. Kaya nga sabi ni Paul, I am apostle for the Gentiles. Kaya ang turo ni Paul na ang kaligtasan ay sumampalataya ka na si Kristo ay namatay doon sa cross para sa atin. Next question. Sunod na tanong, matapos kang sumampalataya gaya ni Pablo. Sabi ni Pablo, nung dumating ang pananampalataya, winawalang kabuluhan baga natin ang kautusan, hindi, kundi lalo pa na namin tinutupad. Tanong, bakit kayo hindi ninyo tinutupad ang 10 utos? Bakit? Hindi yan kategorikal ha? Bakit ang tanong mo? Kasi, iatras mo lang eh. Kasi nag-conclude si Paul na walang naging justified sa pagsunod sa kautusan. Pagdating sa 31, yung pag-establish sa law dyan ay to prove na ang law ay hindi makapag-justified. Tapos na yung part niya na ipakilala sa atin na tayo'y makasalanan. Yun ang 31. Kaya nag-conclude sa verse 28 na walang na-justified sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yun, Ruben. Next question. Hindi naman yun ang tinatanong ko sa pagja-justified. Pero kung may mabasa ako na litra por litra na aaring ganap ang mga tumutupad sa kautusan, sasampalataya ka na. Yes or, Yes or no? yes or no? No. Bakit? Kung ganyan ang sagot mo, kukontrahin mo yung sitas ko, di, aaminin mo muna, natalo ka dito sa sitas na nilatag ko. Kasi, pag-usapan natin yung sitas mo. Di ba? Uy, hindi pwede yun. Ang argument mo, matagal ka na sa debate, tapos yung sitas ko, kontrahin mo sa ibang sitas, walang ganong debate, bro Ruben. Walang ganon. Wag ganyan ang debate. Bad yan. Tanong. Sabi mo kanina, walang aaring ganap sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, may nakasulat dito, litra por litra, na aaring ganap ng Diyos ang mga tumatalima sa kautusan. Sangayon ka ba dito sa sinabi ng Pablo, yes or no? Roma 2:13. Sang-ayon ako sa sinabi ni Apostol Pablo, pero hindi sa unawa mo. Kasi sa Romans chapter 2, nag-explain pa si Paul dyan. Basahin mo yung Romans chapter 2. Pagdating sa susunod ng mga sitas, anong sabi ni Paul? Lahat sila nagkasala. Kahit yung teachers of the law, nagkasala. Kaya ang conclusion ni Paul doon sa Romans chapter 3, verse 28, na walang na-justified. Ganun. Bumasa kasi ng context, Bro Ruben. Wag mo bayaan yung MCGI. Palipat-lipat ng sitas. Time. Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. Brother Ruben, sa rebuttal mo, 10 minuto bro. Your time start now. So, thank you, Bro Rosia. Kanina sa unang tanungan ng ating negative, wala siyang nailusot na kahit na isang tanong, kaya ang ginawa niya, nung time niya, nagano na lang, bumanat parang sumusuntok sa hangin ng wala doon yung kalaban. At sa pagtatanong-tanong natin, kinuha lang natin yung talagang galing sa kanya, na totoo naman talaga na ayaw nitong mga usas, believers, na sa 10 utos. Makita nyo naman sa tanungan. Nung sinusyo daw natin, sabi niya, walang aring ganap sa pagsunod sa 10 utos. Kung may mabasa, di ayaw niyang tanggapin.
Nakalagay sa Roma 2:13, yung mga tagapakinig ng kautusan hindi aring ganap, yung aring ganap ng Diyos, yung mga tumatalima. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung mga Hudyo kasi, mga ano lang yun, kaya nga sabi ni Kristo, mga mapagpainbabaw yun eh. Hindi naman talaga mga tumutupad yun eh. Mga manlalabag yun. Ngayon, tuloy natin. Tinanong natin ang ating negative, ano ang requirements ni Kristo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan? Pag hindi niya masagot-sagot, nangamuti. May nag-comment kanina, dapat daw yung tanong ay nangangamuti na nga ang bata nyo. Ano pang tanong ang gusto nyo? Tapos ano pa? Yung mga hintil daw, may narinig ako nag-comment, yung mga hintil daw ay walang kautusan. Tama yun. Ano sabi? Ano sabi ni Pablo sa Episodos 11 hanggang 13? Kaya nga lalahanin ninyo na kayo nung una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Pag sinabing hintil, hiwalay yan kay Kristo. Tama, walang kautusan dahil hiwalay kayo kay Kristo. Ngayon, kung sasanib kayo kay Kristo, yun, kinakailangan sundin niyo yung kautusan na sinusunod ng mga Hudyo. Tuloy natin. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo ng mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipanong pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na nung panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ngayon, kung wala kang kautusan ng hintil, hiwalay ka kay Kristo ngayon, inilapit ka, isinanid ka doon sa bayan ng Diyos, susunod ka na ngayon. Ito yung requirements ni Kristo. Requirements niya. Sabi ng binata, Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Doon sa una pa lang, sabi ng binata, mabuting guro. Tinitigan siya ni Kristo. Sabi ni Kristo, isa lang ang mabuti, ang Diyos. May gustong iparating si Kristo. Sumampalataya ka sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sundin mong maingat ang kanyang mga kautosan. Yung binasa natin sa Leviticus kanina. Ano ang utos ng Diyos? Sa Leviticus din at saka sa Deuteronomy 15 na yun. Kalimutan kong talata, sabi. Kung may lalapit sa iyo at manghihiram, huwag mong pagmasama ng mukha. Huwag mong pagtikuman ng iyong mga kamay, baka siya'y umalis, dumalangin sa Diyos, magiging kasalanan sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos, maging mapagbigay ka sa mga dukha, sa mga nangangailangan. Itong mayamang binata na lumapit kay Kristo, madamot ito, nababasa ni Kristo ang iniisip nito eh. Yung nilalaman ng kanyang puso, kaya sinubukan siya ni Kristo. Sige nga, kung totoong tinutupad mo ang 10 utos, ipagbili mo mga ararian mo, pamigay mo sa mga dukha, hindi niya ginawa, ibig sabihin, hindi siya totoong sumusunod sa 10 utos. Yun. Sabi ni Kristo, yung requirements niya, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Sa Revelation 22:14, sabi doon, Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the holy city. Mapapalad ang mga tumutupad sa kautusan ng Diyos, sapagkat sila ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa holy city. Yung karapatan na naiwala nila Ibat Adan sa kanilang paglabag, ibabalik sa atin, makakamta natin kung tutuparin natin ang 10 utos. Yun ang requirements ni Kristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan makakamta ng buhay na walang hanggan? Sa langit. Pag nakakit ka sa langit, sabi doon sa Revelation 21:7 ba yun? Sabi, ang dahon ng punong kahoy ng buhay pampagaling sa mga bansa. Ibig sabihin, kung ikaw ay Pilipino, 5 feet, ibabalik sa dating anyo. Sa anyo nila Ibat Adan. Ano sa pag-estimate?
14 feet. Ganong katatangkad, ganong kalalaki, lalaking tao. Yung dahon, nagpapagaling sa mga bansa. Yung bunga, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun. Ang buhay na walang hanggan, nasa punong kahoy ng buhay. Ayon kay Juan, sa 1 Juan 5:22, ay 5:25, ito'y pangako. Parang binigyan ka ng titulo. Pero yung lupa, hindi pa napapasa iyo. Pero sa'yo na yon, ayon sa pangako. Ganun yon. Mas simpleng unawain, hindi po ba? O, nagyayabang ang ating negative. Tinanong daw niya ako. Tinanong niya ako nauna. Na tinanong niya, paano makakamtan? Sabi ko, pangako pa lang. Si Kristo ba, buhay na walang hanggan? Yes. Si Kristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayon sa kanyang sinabi. O, tapos sasabihin niya na daw tapos ng debate. Yung mga ganitong mga bagong debater ay nagmamadali mga kapatid. Ngayon maliwanag na itong mga nangangaral ng once save, always save ay hindi totoong ligtas. Yan ang mga nagliligtas-ligtasan. Ang totoong ligtas, sabi ni Kristo, kung sasampalataya ka doon sa nagsugo sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, maliligtas ka. O, anong sabi ng Diyos? O, kung susundin mong maingat ang aking mga kautusan, mabubuhay ka. Sasampalataya ka sa Diyos. O, ngayon may kinalaman ngayon sa pagsamba. O, nangangaral ka, may buhay na walang hanggan, pero sinasamba mo ang Diyos ng ayon sa kagustuhan mo. Anong sabi ni Kristo? Marcos 15:9. Kung hindi ako nagkatumali. Yung aking yung shoutout sa akin palang Grandmaster, magaling sa yun. Sa talata, yung aking sumusuporta ng 100%, magaling sa talata siya. Parang si Ili Soriano. Ngayon, sabi ni Kristo, ang kautusan ng Diyos, buhay na walang hanggan. O Juan 12:50. Hindi nyo mapapawalang mapapawalang bisa yan. Sabi ni Pablo, nung dumating ang pananampalataya, lalo pa nga naming tinutupad ang 10 utos, ang kautusan. Itong mga nangangaral lang once save, always save, baliktad. Lalo nilang hindi tutuparin. Basura na daw yan, wala nang pinta. Ngayon maniniwala pa ba kayo na tunay ang kaligtasan na dala ng mga ahinting ito? O, di tamang sinabi ni Pablo, yung kamandag ng ulupong ay nasa kanilang mga dila. Nandadaya sila. O, may sinasabi si Apostol Pedro na marami ngayon ang gumagamit sa sulat ni Pablo na hindi nila naintindihan dahil mahirap yung ipinangdadaya. Maraming nadadaya, mga kapatid. Yung paasahin ka na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ligtas ka na. Sumampalataya ka lang. Yung tagapagligtas, tinanong ko kanina, sumasampalataya ka ba sa tagapagligtas? Sa sinabi niya, o dipindihan niya kung para sa akin. O di namimili siya ng sasabihin ng tagapagligtas. Ano sabi ni Kristo? Sumasamba ka lang naman sa akin sa iyong mga bibig. Yung puso mo, ayaw mo naman talaga sa akin. O, di tamang sinabi ni Kristo. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng mga naligtas papasok sa langit. Mateo 7:21. Hindi lahat ng mga naligtas papasok sa langit. O, sino ang papasok? Yung mga tumutupad sa kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama na sinabi ni Kristo? Awit 48. O, ang iyong kalooban ay ang kautusan na nasa aking puso na aking tinutupad. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Ruben, ng Seventh-day Adventist. Ulit mga kapatid, ang topic ngayon na pinag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan na ang OSAS ay doktrina ni Satanas. Si Brother Ruben po, yung nagsasalita kanina, siya yung affirmative. At negative naman yung magtatanong ngayon ng 7 minuto. Brother Ruben, at Brother Jeremy, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Okay, bro, Ruben. Gusto ba ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Yes or no? Yes.
Gusto ng Diyos. Okay, next question. Si Satanas ba, gusto niyang maligtas ang lahat ng tao, yes or no? No? Kaya nga nandadaya siya eh. Maniwala kayo sa usas. Ligtas na kayo. Ang gusto niya, hindi maligtas ang mga tao. Kaya nandadaya siya ng usas eh. Doktrina ng dala niya. Okay, next question. Gusto mo ng Diyos na hindi mawala ang kaligtasan, yes or no? Yes. Pero sabi ni Kristo, kung mananatili ka sa akin, hindi ka maano. Pero kung hindi ka magbubunga, puputulin ka, tatapon ka sa apoy. Dapat magbunga ka. Okay, next question. Si Satanas ba, ang ligtas, gusto niyang mawala ang kaligtasan, yes or no? Yes. Okay, next question. Ikaw ba, Bro Ruben, naniniwala na mawala yung kaligtasan, yes or no? Yes. Dahil mayroong nakatala sa Biblia na naiwalan nilang kaligtasan si Ananias at Sapphira. Talagang ano yan, metapolita yan. Ligtas na sila pero naiwala nila dahil nilabag nila ang batas ng Diyos. Okay, next question. Kung ang Diyos gusto niyang maligtas ang lahat ng tao at ang Diyos gusto niyang hindi mawala ang kaligtasan ng tao at si Satanas naman ay gusto niyang hindi maligtas ang tao at kung ligtas ka man ay gusto niyang mawala ang kaligtasan ng tao. Ikaw, Bro Ruben, saan ka kumampi? Doon sa mawala ang kaligtasan o doon sa hindi mawawala? Sagot. Natural doon sa Diyos. Ayaw niya mawala. Pero mayroon tayong free will. Ngayon, kung ikaw mismo ang hihiwalay, kung ikaw mismo ang lalayo, hindi ka niya pipilitin. Nasa iyo yan. So, aral ng Diyos, bro, na ang kaligtasan, gusto niyang maligtas at hindi mawala yung kaligtasan. Aral ng Diyos. Yes or no? Yes, aral lang Diyos yan. Ngayon, ang tao, lagi siyang nag-iisip, lagi siyang lumalabag, gusto niyang humiwalay lagi. Hindi tayo pipigilan ng Diyos. Next. Okay. Dahil aral ng Diyos, bro, na hindi mawala ang kaligtasan at aral naman ng demonyo na mawala ang kaligtasan. So, ang aral ng demonyo, bro, ay mawala ang kaligtasan. Yes or no? Yes. Aral ng demonyo, mawalang kaligtasan sa pamamagitan ng usas. Sasabihin, maniwala kayo sa usas. Ligtas kayo kahit labagin nyo ang 10 utos. Pero yung pala, iwawala ka sa piling ng Diyos. Yun ang gawain ni Satanas. Yung linlangin. Hindi ka mamamatay. You will not surely die. Yun. Aral din. Okay. Next question. Are you saved by grace, bro? Yes or no? Yes. Okay. Nung na-save by grace ka, it is the gift of God. Yes or no? Yes. Dalawa yan. By grace. Through faith. Hindi yan naghihiwalay. Hindi grace alone. Hindi faith alone. Dalawa lang yan. Naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalawa yan. Nagtutulungan yan. Next question. Okay. So, saved by grace ka, so it means ligtas ka, di ba? At gift of God yon. At ang gift of God, bro, ay eternal life. Yes or no? Yes. Gift of God, yung eternal life, pero pangako pa lang yon. Makakamtan yun sa langit kapag nagkaroon ka ng karapatan, makapasok doon. Ang requirements ni Kristo para makamtan mo yun, sundin mo ang 10 utos. Yun ang tama. Next. Pero nung na-save by grace ka, bro, yun ang gift of God. Tama ba? Yes, para yung gift of God, yung grace, at saka yung faith, pareho yan, gift of God. Pero yung kaligtasan na yan, ang tawag dyan, justification. Hindi yan yung eternal life. Okay. Nung yung kaligtasan mo, bro, nung na-save by grace ka, kapag mamamatay ka, mapunta ka na ng langit? Or hindi pa kasi kailangan mo sumunod sa 10 utos? Sagot. Ang mga tunay na naligtas na sa Diyos
na tumutupad sa kanyang mga utos. Pag namatay, bubuhayin ni Kristo pagdating niya ayon sa 1 Tesalonica 4:16. Pero yung mga malabagin, yung mga usas na malabagin sa utos, bubuhayin yun after 1,000 years. Kalawang pagkabuhay na mag-uli, yung naghihintay sa inyo. Next question. Oh, okay bro. Ito. For example, may taong hindi na pwede makabangon at malapit ng mamatay. Tapos, nag-share ka ng word of God, tapos nanampalataya siya. Tapos hindi na siya makagawa ng mabuti, ng 10 utos. Maliligtas ba siya? Yes or no? Yes, kung sasampalataya siya. Yung pagsampalataya niya, yung aksyon niya na naniwala siya sa nangangaral, gawa yun. Ngayon sabi ni Kristo, pagdating niya, ako'y dumarating na madali, dala ko ang aking gantimpala upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Sa huling yugto ng buhay niya, naniwala siya, kung ang nangangaral sa kanya ay SDA, pero pag ang nangangaral sa kanya ay mga usas na mga pastor, nako kawawa yung tao. So ibig mong sabihin, kung sumampalataya ako kasi gawa na 'yon, bakit kailangan ko pang sumunod sa 10 utos? Ligtas na pala ako kasi yung pananampalataya gawa pala naman pala eh. So ligtas ako, yes or no, kahit wala akong gagawin. Hindi ganoon. Sabi ni Kristo, ang hindi nagbubunga, puputulin. Kaya hindi po pwede yung wala kang gagawin. Ang hindi nagbubunga, puputulin, itatapon sa apoy. Kapag naligtas ka sa biyaya, justification, naging matuwid ka, inari kang matuwid, kailangan may gagawin ka. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Siyempre dako tayo sa kanyang rebuttal din. Brother Jeramil, 10 minutes bro. Your time start now. Pasensya no, di ko papigilan talagang tumawa eh. Kasi alam mo, nakalimutan yata ni Bro Ruben yung paksa. Napatutunayan niya na aral ni Satanas ang usas. Bro Ruben, i-remind ko sa iyo ha. Baka parang lang eh. So siyempre, yung magkaedad tayo, medyo tayo eh. Kahit nga ako eh, minsan na may mental block ba. So baka na mental block ka lang, pero ibalik ko yun sa iyo ha. Pakinggan mo. Ito yun. Sabi mo kanina, bantayan mo kasi yung tanong ko. Gusto ba ng Diyos na maligtas ang tao? Once saved yun, di ba? Oh, yes. Ang demonyo ba, gusto niya bang maligtas ang tao? Sabi mo, no. Oh. Next naman na tanong ko, gusto ba ng Diyos na yung ligtas ay mananatiling ligtas? Sagot mo, yes. Once saved, always saved. No, ngayon, si Satanas, yung ligtas, gusto niya bang mawala ang kaligtasan? Sagot mo, yes. Bro Ruben, alam ko matalino ka, kaibigan tayo. Pero pansinin mo Ruben, Bro Ruben, medyo tagilid tayo doon ah. Alam mo bakit? Pinatutunayan mo na yung usas pala ay aral ng Diyos. Tinanong kita kanina, gusto ba ng Diyos na ang ligtas ay mananatiling ligtas? Yes or no? Anong sagot mo? Yes. Ano pang? Tapos na yung laban. So, pasensya na yung mga nasa comments no, kung nasaktan kayo, John Domingo, pasensya ka na. Lumaban ka sa akin sa susunod. Huwag kang masaktan. Kung yung pambato mo kasi, yun umamin eh. So mga kaibigan, ito. Hindi pala aral ni Satanas yung usas. Hindi ko na kailangan patunayan. Si Bro Ruben na yung nagpatunay. Di ba? Ano ba yung bakit? Siya na yung sumagot eh. Mga kaibigan, malinaw na malinaw po. Hindi pa to conclusion. Rebuttal pa lang to. Pero ibig sabihin yan ba na napakalinaw na. Okay. Doon sa last na tanong ko kanina. Sabi niya, yung taong sumampalataya na malapit ng mamatay, tinanong ko siya diyan eh. Tapos hindi na makagawa. Di ba? Ligtas ba 'yon? Siya, yes. Kasi yung pananampalataya raw
ay gawa yon. Mantakin mo mga kaibigan. Kinontra na yung Episodos 8 at 9. Na tayo'y we are saved by grace through faith and not of works. Kinontra na. Ngayon. Ito na naman bro Ben. Namnamin mo na naman. Ito kung ang pananampalataya pala ay gawa, kasi yung gawa na yun makapagliligtas rin naman pala sa akin, hindi ganun pa rin. Ako na sumampalataya, ang pananampalataya pala ay gawa, niligtas na ako. Pero anong sabi mo? Hindi na naman. Ako mga kaibigan, ano ba yun? Mahirap yung ganun. Examine your doctrine, bro Ruben. Alam mo, matagal akong nakipag-debate sa SDA. Alam mo, ang aral ng SDA, ito yon. Minsan kasi may tumawag kasi kayo sa'yo na offshoot. Iwan ko lang kung totoo yon. Pero sabi niya, offshoot niyan si Bro Ruben kasi ang aral talaga raw ng SDA, hindi sila naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung kautusan raw ay bunga, is the fruit of their faith. Kasi nga, ligtas na sila, kaya sumusunod sila sa 10 utos. Baliktad yung sa'yo eh. Dapat, di ba? Dapat sumunod para maligtas. So, napakalito niyan, Bro Ruben. So, pag mali talaga yung aral mo, wala ka talagang katiyakan doon sa kaligtasan. Kung wala kang katiyakan sa kaligtasan, hindi mo rin ma-explain. Di ba? Wala eh. Mismo ikaw, kinontra mo yung sarili mo. Malinaw yan. Sabi mo, yung taong muntik na mamamatay, sumampalataya, ligtas na yun kasi yung pananampalataya ay gawa. Ako, kahit di naman natin alam, bakit obliged pa ako na sumunod sa tinsi para maligtas? Wala yung ganun, Bro Ruben. Mahirap yung ganun. So, mga kaibigan, malinaw po na hindi pala aral ni Satanas ang usas. Siya na yung may sabi. Bakit? Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Di ba? Kaya nga pinadala ang kanyang bugtong anak as a gift para magkaroon tayo ng kaligtasan. Upang kung sino ang manampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ano pala ang binigay ng Diyos? It is the gift. And the gift of God is eternal life. Paano mo yan tututulan? So tatanungin na naman ako ni Bro Ruben ngayon, nakukontrahin yung sitas na sinabi ko. Walang ganun na debate, Bro Ruben. Di kung ayaw mo sa sitas ko, edi maghanap tayo, yung sitas mo na naman pag-usapan natin, akin to eh. Di ba? So mga kaibigan, aral ng Diyos. Aral talaga ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Sino may sabi? Si Bro Ruben. Sino ba yung nakarinig kanina? Si Bro Ruben mismo. Sabi niya, gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas at hindi mawala ang kaligtasan. So tinanong ko siya, aral ba yun ng Diyos? Sabi niya, yes. Wala na. Tapos na ang laban, Bro Ruben. So, bahala ka na. Kung ang tanong mo, mag-focus ka doon sa 15, bahala ka na. Pero tapos na tayo doon sa aral ni Satanas. Kasi ikaw yung lupatunay na aral ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Di ba? So, ano pa ang gigibain ko? Pareho na tayo eh. Pareho na tayo. So, aral pala ng Diyos. So, kapag ang Diyos magbigay ng kaligtasan, Bro Ruben, wala akong mabasa eh. Pag ang Diyos nagbigay ng kaligtasan, temporary, iwan ko lang baka may mabasa ka. I will give you temporary life. Iwan ko lang kung may mabasa ka kasi mabasa ko eh. I will give thee eternal life. Walang naman ko eh. So, mismo ikaw, umamin ka na may Kristo ka na sa buhay. Bro Ruben, tayo na makasalanan, patay noon. Kaya, kung pag-aralan mo ang episode 2, chapter 2, patay tayo noon dahil sa kasalanan. At nabuhay tayo kalakip kay Kristo. Yan ay posisyon natin in Christ, identification natin in Christ. So, dito naman lito yung mga MCGI, mga kampi ni Pilapil,
kinumusta pa naman ako na kumusta daw sa langit kasi kasama na raw ako pinaupo. Hindi na intindihan episode 6. Yan ay posisyon natin in Christ, identification natin in Christ. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Our citizenship is in heaven. Kahit wala pa tayo doon, yung citizenship natin ay tagalangit tayo eh. So ayaw nyo kasi. Mahirap yan. So, for example, Bro Ruben, kahit, for example, yung US citizen pumunta ng Maynila sa Pilipinas, kahit nasa Maynila siya, taga-US siya. O kahit ako, Bro Ruben, wala pa ako sa langit, pero taga-langit na ako dahil kay Kristo. At kasamang pinaupo. Hindi ibig sabihin na physically andon ako, pero dahil may Kristo ako sa buhay, yan ang identification ko in Christ. Mag-aral kasi yun ng soteriology, soteryo, para alam mo yun ang history ng tao, bakit nawala yung, bakit hindi siya ligtas, bakit makasalanan siya, bakit hiwalay siya sa Diyos. Noon hiwalay tayo sa Diyos, pero ngayon dahil kay Jesus Christ ay may reconciliation. Yan ang message of reconciliation. Part ng soteriology yan. Nang dahil kay Kristo, by the blood of Jesus Christ, we now have the redemption. And we now have the propitiation. And we now have the justification. Pag-aralan mo yan, Bro Ruben, para di ka malito. And that is all because of the blood of Jesus Christ. Kaya kami, Bro Ruben, kung mapansin mo, kahit paikot-ikutin mo man kami, hindi talaga kami mawala dyan. Bakit? Ang kaligtasan talaga namin doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa amin. Na sinugo si Apostol Pablo para sa mga hintil na ang kaligtasan ay ang kamatayan ni Kristo doon sa cross. Nang tayo'y makasalanan, inoffer si Jesus Christ para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. Sana, Bro Ruben, tanggapin mo yan. Hindi pa huli ang lahat. Tanggapin mo si Jesus Christ na siya'y namatay para sa atin. Sa mga nakikinig ngayon, this is not only for debate para sino ang magaling. It is a message for everyone. God loves you. Amen. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay. Premise. 1:4. Kaya't manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo maliban na kayo manatili sa akin. Sabi ni Kristo, manatili sa kanya at magbunga. Dito sa talatang 6, kung ang sino man ay hindi magbubunga, puputulin. Tanong, sabi mo kanina, kumpleto na, pag naligtas na, wala ka nang gagawin. Tanong, sangayon ka ba sa sinabing ito ni Kristo na pagligtas ka na, nakakabit ka sa kanya, dapat magbunga ka na? Objection, moderator. Objection. Wala akong sinabi na pagkatapos maligtas ay walang gagawin. Hindi namin yan doktrina. Kasi sa amin, pag ligtas ka na, you are created unto Christ, unto good works. Walang doktrina na ganun. Ang usas na pagkatapos maligtas ay wala nang gagawin. So, ang objection mo patungkol doon sa premise, bro, na hindi mo daw tindig. Bro Ruben, meron ka bang counter objection or magre-rephrase ka ba? Wala na. Sige, Okay na ako doon. Sid. Ngayon, kasasabi mo lang na pag naligtas na, ay gagawa na ng mabuti. Yes. Anong, yung pangingilin mo ng linggo, salip na sabat na ayon kay Kristo, good works ba yan? Yes or no? Objection, Your Honor. Wala kaming doktrina na nangingilin kami ng linggo. Wala yan sa aming doktrina. Wala kaming pakialam kahit anong araw kami magsimba. Kasi mahal namin ang Diyos, araw-araw kami nagsasamba. Okay. So So, again, wala kaming aral. okay, ang na objection nito mangilin kami again, ng linggo. yung premise daw, bro, ay hindi daw nila aral. Meron ka bang counter objection doon, bro? Wala na. Next Okay. question. Proceed, bro. Sunod na tanong, araw-araw ba kayo nagkakaroon ng church service? Yes or no? Hindi.
Pero ang ibig sabihin kasi ng pagsamba, hindi lang yan, ngayon kasing panahon ngayon, hindi lang yan doon lang sa gathering eh. Because ang sabi ng Biblia, worship God in spirit and in truth. Kahit nga nagdadasal ka, what you are doing, you can worship God. Hindi kami yung araw-araw na nag-gathering. Sunod na tanong, pag linggo ba, nagkakaroon ba kayo ng church service? Yes or no? Yes, kasi yun ang napagkasunduan namin. Kasi yun ang bakante na walang trabaho. Pero hindi ibig sabihin na nangingilin kami ng linggo. Wala yan sa doktrina namin. Wala yan. We are under grace. Mahal namin ang Diyos. Kahit anong araw, kapag magkasundo kami, pwede kami. Kahit, minsan nga bro naging sabadista kami. Kasi Sabado. minsan Muslim nga eh. Kasi minsan Friday din. Pero ang punto ko dyan, wala sa araw yan. Okay. Iwanan na natin yan. Balik tayo dito sa buhay na walang hanggan. Pag sinabing may buhay na walang hanggan, namamatay pa ba o hindi na namamatay? Physical. Physical. Namamatay pa, physical. Kasi, ito yung pagkaintindi namin sa eternal life. Yung eternal life kasi namin, ang pagkaintindi namin, yung relationship namin in Jesus Christ. Yung may Kristo na kami sa buhay ba? Dahil si Kristo yung eternal life namin, ibig sabihin nun, wala nang kapahamakan. Bakit? May Kristo na kami. Kasi nga, si Kristo ang eternal life. Kung may Kristo ka, may eternal life ka. Ayun. Yun ang eternal life namin. So, Okay. kung lilinawin mo ang eternal life, next debate natin. Ngayon, kung si Kristo ay nasa inyo na, gaya ng sinabi ng mga apostol, dapat si Kristo ay binibihis natin. Susundan mo ba yung ginawa ni Kristo? Kapag araw ng Sabat, nangingilin siya. Siya yung Panginoon ng Sabat. Siya yung nagtatag ng Sabat ayon sa Marcos 2:27. Sabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat na dapat sambahin. Yun ang yun. Susundan mo ba yun si Kristo? Yes or no? Hindi na. Kasi, may turo na para sa ating panahon ngayon. Kaya nga, alamin mo yung aral namin eh. Kasi ngayon, wala naman kaming mabasa kasi na sinabi ni Paul na kuan kayo, yung mangilin kayo ng Sabat. Pero, Bro Ruben, yung topic natin, aral ni Satanas yung usas. Balik ka doon. Baka nakalimutan mo, remind lang kita. Next question. Okay. Ang inuusisa ko dyan, dahil sabi nyo, ligtas na kayo, may buhay na walang hanggan, at si Kristo ay yun na ang sinusundan nyo. Kaya tinatanong ko, bakit magkaiba kayo ng pagsunod? Si Kristo, sinusunod niya ang 10 utos ng Diyos, kayo ayaw nyo. Bakit magkaiba? Unang-una, kasi hindi inutos. Ano ang susundin mo kung hindi ka inutusan? Kasi nga, we are now under grace and we are not under the law. So, ibig sabihin nun, kung ano lang yung inutos para sa amin, o anong utos pala nung nasa ilalim ng biyaya. Titus 2:10-11. The grace of God teaches us to live godly. So, anong yung nagturo? Yung biyaya ng Diyos. Hindi yung kautusan. Kasi we are now under grace. Next question. Okay. Sabi ni Pablo, kung tayo'y sa Jude 4 premise, sumusulat ako sa inyo dahil hindi ninyo namamalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalasuan paglabag sa kautusan. Tanong, sangayon ka ba sa sinasabi ni Jude na kapag tayo nasa biyaya, dapat susunod na tayo. Hindi na natin lalabagin ang kautusan. Yes or no? Asangayon ako sa sinabi niya at para sa mga sinabihan niya. Pero doon sa unawa mo, para i-connect mo yung 10 utos na kailangang sundin, hindi ako sangayon doon. Next question.
Okay. Okay. Ngayon, nung dumating ang biyaya, dahil sabi mo under grace na tayo, hindi na tayo under the law. Sabi ni Kristo, Time na bro. Okay, Okay, so na. dyan natatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Rebuttal at second cross. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Jeramil, mahuli si Brother Ruben. Ayan mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo. Final conclusion, Brother Jeramil, 5 minutes para sa pagiging negatibo ng osas ay doktrina ni Satanas. Your time start now, bro. Ako ba, bro? Okay. Naka-headset kasi. Okay. Magandang gabi po sa lahat, mga kaibigan. So, uulitin ko po. Yung paksa po natin, hindi sabat, hindi 10 utos, hindi pangingili ng linggo, or ano man yung mga kautusan na yan. Hindi po yan. Pero kasi yan ang foundation ng, kumbaga yan ang foundation kasi ng SDA. Kaya, kahit anong debate man yan, kahit siguro mag-debate kami ng sinong mas pugi sa amin, ang pupuntahan pa rin, yung 15 at sabat. Anong punto dyan? Kasi, yung foundation kasi talaga nila, yung 15. Hindi nila maiwan-iwan yan eh. So, ang mangyayari, kahit truth church pa yung pag-uusapan namin dito ni Bro Ruben, papunta talaga yan sa 15 or sa sabat keeping. Buti na lang, hindi napunta sa baboy. Nagkataon, humba ang labas natin dito. Mga kaibigan, ito po. Yung patutunayan niya na aral ni Satanas, ang usas. Uulitin ko po, usas is once saved, always saved. Pag sinabing once saved, dapat maligtas ka. Dapat na-rescue ka kung ano ka dati. For example, makasalanan ka. Kailangan mo ng tagapagligtas. So, niligtas ka ng Diyos sa pamamagitan kay Jesus Christ. At sumampalataya ka, at yun ay ligtas ka na. Nung ligtas ka na, ay mananatili kang ligtas. Magpakailanman. Bakit? Ang ibinigay sa'yo na buhay, ay buhay na walang hanggan. That is through Jesus Christ. Ano pa? Yung righteousness na sa iyo, that is righteousness of Jesus Christ. Righteousness ng Diyos through Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Pangatlo, sabi sa Philippians, kung ano ang nasimula ng Diyos sa buhay natin, ay tatapusin niya yan. What He had begun in you, i-finish niya talaga yan until the day of Jesus Christ. So kung siya ang gumawa para sa atin, bakit mawala yung kaligtasan, Bro Ruben? Siya na yung gumagawa para sa atin. Siya yung kumukilo sa atin. Pangapat, we are now sealed with the Holy Spirit. May spirito na tayo. Sealed. Ano ibig sabihin ng sealed? Nakatatak. Credential ba? For example, nakatatak, akin ka na. Yun ang kagandahan sa atin, Bro Ruben. Ako ay sa Diyos na ako. May tatak na ako. Tinatakan ako na Jeramil, Amlon, akin ka na. Ikaw, Bro Ruben, kailan mo gustong matatakan? Sumampalataya ka. Para magkaroon ka, ma-sealed ka with the Holy Spirit, para magkaroon ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So mga kaibigan, ano pa ba ang gigibain ko? Siya na mismo ang may sabi na aral ng Diyos na ang tao ay maligtas at hindi mawala yung kaligtasan. Tinanong ko siya kanina, aral ng Diyos. Masakit man sabihin, Bro Ruben, medyo na-eskuran kita ngayon. Bakit? Umamin ka na. Dapat sana, ang inamin mo sana kanina, yung usas na ligtas, mananatiling ligtas, ay aral yan ni Satanas. Yan kasi once saved, always saved. Kaya ngayon, yun nga ang paksa mo Di ba? So, mga kaibigan,
shout out po sa ating mga kaibigan, sa kanila ni Enrique Laurenti, sa mga nanonood, sa kanila ni Antonino Solis, sa mga kahit saang lugar dito sa Pilipinas. So napansin ko po, marami pong nanonood at marami pong nagko-comment. So sana naliwanagan po kayo. Kapag ang Diyos ang magbigay ng kaligtasan, walang temporary. Kapag ang Diyos ang magbigay ng kaligtasan, sigurado yan. Kung gusto mo siguradong kaligtasan, Bro Ruben, doon ka mag-trust sa ginawa ni Jesus Christ. Huwag kang mag-trust sa gawa mo, Bro Ruben. Wala yan. Yang gawa mo, bukas magkakamali ka. Pero sa gawa ni Jesus Christ, sure yan. Bakit kami sure? Dahil hindi sa aming gawa. Dahil gawa yan ni Jesus Christ. Yan sana ang mapag-isipan yun. Yung mga nakikinig dito, katulad ditong mga dito sa mga comment section, sana naintindihan nyo yan. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Ruben, sa kanyang pinatutunayan na ang OSAS ay doktrina ni Satanas bilang affirmative. Your time start now, bro. Okay, thank you. Kanina pa napatunayan na natin at nadurog na natin ang usas na yung usas na pinangangalandakan nila ay hindi tunay. Gawa-gawang aral. Nung tinatanong natin si Kristo na nagbibigay ng buhay, susundin mo ba yung kanyang karakter? Hindi na para sa akin. So namimili. Kaya maliwanag na yung dala-dala nilang usas ay fake. Doktrina nga ni Satanas, hindi sa Diyos yan. Ngayon yung sinasabi namang napunta sa kautusan, lahat ang nakapundasyon yan sa kautusan. So, Episodo 2:9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo ng sumampalataya tayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa atin, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Roma 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may nangaral sa kanya. Kaya't yung biyaya, naligtas tayo dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Makakamta natin ang kaligtasan kung may nangaral sa atin ayon sa Roma 10:17. Ngayon ang tanong, sino mga ngaral ang pagkakatiwalaan natin na dapat nating pakinggan? Ito bang mga nangangaral ng usas? Isaiah 8:20. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ang dapat ninyong pakinggan sapagkat may mga nagsasalita ng mga bagay na salungat sa mga itinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga taong iyan. Tama ang sinabi ni Isaiah, di ba? Nung tinatanong natin kanina ang negative, susundan mo ba yung ginawa ni Kristo? Ay hindi para sa akin yan. Iba yung para sa akin. Di namimili. Sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sinusunod nila utos ng tao. O sumasamba sila sa bibig, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Ang turo ni Kristo, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang 10 utos. Ang tunay na naligtas, sumusunod sa 10 utos. Pero kung sasabihin mo ligtas ka na at ayaw mo sa 10 utos, fake, hindi tunay yan. Hindi totoo yan. Kahit kung sasabihin ninyo na punta, yun ang pundasyon ng Diyos eh. Yun ang inaatake ngayon ng kaaway. One save, always save, pero kontra sa 10 utos. Kontra sa sinasabi ni Pablo. Nung dumating ang pananampalataya, niwawalan baga natin kabuluhan ng kautusan? Hindi. Pinutupad pa na natin. Anong sabi ng iba pang mga kasulatan? Dahil ba sa biyaya, sasagana ba yung pagsalangsang? Ay hindi ganoon, sabi ni Pablo. Gusto mo bang dumami ang biyaya? Hindi. Isang bisis lang ang biyaya. Ibig sabihin, kung naligtas ka dahil sa biyaya, susunod ka na sa 10 utos. Yun ang requirements ni Kristo para makapasok ka sa langit at makakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. At hahanapan ka ng gawa kapag ka ikaw ay na kay Kristo. Revelation 22 verse 12. Ako'y dumarating ng madali. Dala ko ang aking gantimpala upang bigyan ang sinuman ayon sa kaniyang mga gawa. Hanapan ka ng gawa.
ang sanga na hindi nagbubunga, puputulin, itatapon sa apoy, o nasaan yung usas mo? Di, wala, fake. Eh hindi pwede yung ganong aral na ligtas ka na, wala ka nang gagawin, hindi ka na susunod, ligtas ka forever, hindi. Pinatunayan natin kanina yung mag-asawang Sapphira at Ananias, naligtas na sila, nabiyayaan, binuhusan ng Holy Spirit, pero nung nangupit sila, nagdakaw sila, nilabag ang 10 utos, patay on the spot. O, di nawala ang kaligtasan. O, tamang Biblia, di ba? Yan ang sinusundan natin. Ang Biblia at katuruan nito at ang mga apostol. O, lalo na si Kristo. Sabi ni Kristo, ang sumasampalataya sa Ama, yun ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, anong sabi ng Ama? Kung susundin mong maingat ang aking mga utos, mabubuhay ka. O, yun ang requirements eh. Hindi natin pwedeng takasan yan. O, yung usas, doktrina ni Satanas, you will not die. O, kahit labagin mo ang 10 utos, hindi ka mamamatay. Genesis 2:17, doon unang nangaral si Satanas. Yun ang sinundan ngayon. Yung usas doktrina yan. Hindi ka mamamatay kahit labagin mo pa ang 10 utos. Anong sabi ni Pablo sa Roma 5:17 hanggang 19? Dahil sa paglabag ni Adan, lahat destined to sa pagsunod ni Kristo, magliligtas. Okay, so dyan natatapos ang debate natin mga kapatid between Seventh-day Adventists and GPM mga kapatid.